Ang negosyong baboyan ay patok dito sa bansa. Isa ito sa mga kinoconsider na traditional business dahil alam naman natin na mga Pinoy ay kilala na mahilig talaga sa pagkain. No wonder na marami ang nagninegosyo ng pagkain dito. Although magandang business ang pagkain, naisip niyo na rin ba ang pagpasok sa production business? At kung production lang naman ang pag-uusapan, masasabi natin na patok talaga ang baboy. According sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD, ang tipikal na Pinoy ay nagko-consume ng 14.2 kilograms of pork per year at yung normal ay nasa 12 kilograms lang. So, above average talaga kung kumain ng baboy ang mga Pinoy. So sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga dapat mong gawin at i-consider bago magsimula ng piggery business. Pag-uusapan rin natin ang mga kailangan at kung magkano ba ang kapital para makapagsimula. At kung bago ka pa lang sa aming channel at may hilig ka sa business at mga topic tungkol sa pera, huwag kalimutan i-hit ang subscribe button at i-ring ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga bagong videos namin. Let's go! Mga bagay na dapat mo i-consider in starting this business. Number 1, cost of feeds. Ang pagpapakain sa mga baboy ay hindi madali. Nakadepende ang kanilang magiging bigat at presyo, paglaki, sa kanilang kinakain at eating habits. Kaya siguraduhin ang quality ng feeds na kanilang kinakain at dapat naaayon ito sa feeding schedule. Siguraduhin din na sapat ang pagkain na binibigay sa kanila araw-araw. Ang malaking gastos sa feeds ay malaking factor sa iyong magiging profit margin. Kaya siguraduhin na pakainin sila ng maayos at tama para mas malaki ang iyong kikitain pag nabenta na sila. Number 2 is location. Isa ito sa mga malaking bagay na dapat i-consider kung magnenegosyo ka ng baboyan. Ang pag-aalaga ng baboy ay may kaakibat ng mabahong amoy. Dapat ang pwesto mo ay mayroong malayong distansya sa mga tao at kanilang mga bahay upang wala kang matatanggap na reklamo tungkol sa mabahong amoy ng iyong baboyan. Ito ang rason kung bakit kailangan ng permit of location at sanitation bago mo simulan ng ganitong negosyo. Number 3, weather. Kung akala mo'y makakaya ng mga baboy mo ang extreme weather, diyan ka nagkakamali. Dapat mong siguraduhin na safe sila once merong bagyo o baha. Siguraduhin din na hindi sila exposed sa matinding init kasi ito'y magdudulot sa kanila ng sakit. Ang pag-secure ng kanilang lugar ay parang pag-secure mo na rin na hindi ka matatalo sa ganitong negosyo. Kailangan mo ilagay ang baboy mo sa lugar na komportable sila at stress-free para maiwasan ang problema sa kanilang kalusugan. Number 4, pig diseases. Maraming ulat tungkol sa mga trabahante at may-ari ng ganitong klaseng negosyo ang nagkakasakit dahil sa virus na galing sa kanilang mga alagang baboy. Kung merong risk sa negosyo, meron ding risk sa personal health. Ito ang mga primary reasons kung bakit nagkakasakit ang mga alaga nating baboy. Una, unsanitary atmosphere of the pig's meals, water, and shelter. Kalawa, airborne viruses from other pigs. Pangatlo, improper vaccination and unsanitary way of cleaning. Para mapanatili silang healthy at mataba, kailangan siguraduhin ang kanilang tirahan ay malinis at kumpleto sila sa bakuna at medikasyon. If may nakita kayong isa sa mga alaga mong baboy na may sakit, mainam na i-isolate mo sila muna at ihiwalay sa iba pang baboy. Kung gagawin mo talagang negosyo ang baboyan at hindi pang backyard farming lang, may mga business permits tayo na kailangan. Number 1 is Environmental Compliance Certificate. Ito ay makukuha sa DENR, pwede ka na rin mag-apply actually online. Pumunta lang sa kanilang website na ecac.emb.gov.ph. Number 2, Barangay Clearance. Ito ay makukuha ninyo sa inyong designated na barangay. Kumuha lang ng sedula sa inyong munisipyo at ibigay ito sa barangay nyo. Maganda lang ng pera for processing fees. Number 3, Business Tax Identification Number. Ito ay makukuha sa BIR. Pumunta lang sa pinakamalapit na BIR sa inyong lugar at humingi ng form at fill upan ito. Number 4, Mayor's Permit License. Isa sa mga kailangan para makakuha ng Mayor's Permit ay ang DTI Certificate. Pumunta lamang sa pinakamalapit na DTI sa inyong lugar at i-register ito. Dapat may naisip ka na rin na pangalan sa iyong business bago mo ito i-process. Kailangan mo rin ng sedula para sa Mayor's Permit. Once okay na mga ito, pumunta ka lang sa inyong munisipyo para i-process na. Magtanong ka na rin if ano pa mga kailangan aside sa sedula at TTI. Number 5, Sanitary Permit. Pumunta lamang sa inyong health office at pagtanong ng mga requirements para dito. Number 6,
At ang huli, the Business Name Registration or DTI Certificate. Ito ay nabanggit na kanina na isa sa mga requirements sa Mayor's Permit. Makukuha ito sa pinakamalapit na DTI. Bago pumunta dito, dapat may naisip ka na ng pangalan para sa iyong business. Ito naman yung mga location requirements. Ang mga medium to large na baboyan ay kailangan at least 1,000 meters ang layo sa residential areas, commercial areas, industrial areas, at institutional areas. So, ang lugar mo ay dapat ay nasa labasin ng tinatawag na urban area. Kailangan ng lugar ay at least nasa loob rin ng 25-meter radius mula sa ground or surface of drinking water. So, ito naman yung dalawang paraan kung paano kikita sa baboyan business. Number 1, fattening. Ito ang pagbili ng mga biik at pag-aalaga sa kanila hanggang lumaki. Kadalasan, ang bigat nila ay nasa 12 to 20 kilograms. Aalagaan mo sila at papakainin ng 3 to 4 months hanggang ang timbang nila ay umabot na sa 80 to 100 kilograms. Ang diskarte sa fattening ay pagbili ng mga biik bago mag-Agosto o mismong buwan nito dahil kadalasan tumataas talaga ang presyo ng mga baboy tuwing bare months o minsan umaabot pa hanggang Pebrero. Number 2 is breeding. Ito naman ay ang pagbili ng mga inahin at hintayin na mag-produce ito ng mismo ng mga biik. So hindi na kailangan pa bumili ng mga biik sa iba at palakihin ang mga ito. Mas malaki ang kita sa ganitong paraan pero medyo matagal nga lang ang hihintayin mo bago mo makuha ang kikitain kasi hihintayin mo muna ng 4 to 6 months bago ito manganak. Ang presyo ngayon ng inahin sa market ay pumapalo sa 10,000 to 15,000 pesos. Tips tungkol sa feeding at housing ng mga baboy. Sa feeding dapat siguraduhin na ang tubig na pinapainom ay malinis at walang mga harmful bacteria. Siguraduhin din na ang feeds ay merong sapat na protein, carbohydrates, vitamins at minerals. Sa housing naman, dapat ang kulungan at gate ng ating mga baboy ay matibay at well sanitized. Pwede mo linisin ang kanilang kulungan every week para masigurado ang kanilang kalusugan. As much as possible, dapat yung sahig ay simentado rin. Dapat meron ka ding tao na eksperto na pwedeng tumingin sa mga alaga mo. Siguraduhin na laging healthy sila at walang sakit. Pwede mo itong gawin every 3 to 4 weeks. So sa mga nagbabalak dyan ng piggery business, siguraduhin maganda ng 40 to 100,000 pesos para sa kapital. Pero nakadepende pa rin yan kung paano nyo gusto simulan. Kung makakatipid ka, mas mabuti. Laging tandaan na pwedeng ka magsimula sa maliit lamang. Bili ka muna ng paisa-isa o pwede rin dalawa at along the way dadami lang yan at lalago. Nagustuhan nyo bang video? Pakihit na lang ng like button. Malaking tulong po yan sa amin para sa YouTube algorithm at ang marami pang makakita sa ating videos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin lang ang subscribe button sa baba at i-ring ang notification bell para sa mga susunod naming mga videos. Salamat ulit sa panonood mga kavids!